Breaking news po mga kababayan. Nako po, De Lima, isang makasalanan. Ayan no, kasalanan ninyo yan. Pasabog ni Atty. Panelo Jr. sa mga kongresista. Dahil po dito mga kababayan, may nilabas ang Korte Suprema. May nanginginig na po. Grabe itong pasabog ni Atty. Panelo. Sara Duterte, napasayaw ng ano, hawak ko ang beat. Mga kababayan, may nanginginig na sa takot. Di ba sabi ng Kongreso, sila Renico De Lima, sila Tinio, sila Joel Chua, pakialamero daw, nangingialam daw ang Korte Suprema. Kinukup-kup daw si Sara. Ginagawang taguan daw ni Sara ang Korte Suprema. O ngayon mga kababayan, supalpal sila ngayon. 'Di ba? Ito po ang pasabog ni Atty. Panelo. Kaya panoorin nyo hanggang dulo, mga tangalista, bobolista. Manood kayo. Katwiran ang mananaig. Korte Suprema ang kailangang masunod dito. Hindi ang Kongreso. Mga kababayan, panoorin nyo po ito. Talagang ikagugulat at luluwa ang mata nyo. Ito po. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapian. Attorney, linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel VP Sara Duterte doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po, hindi po tayo kasama doon, hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Po. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganoon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kompleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? So nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal o yung irinereklamo. O isipin nyo mga kababayan, sinasakdal nila kaso wala namang ebidensya. Yung Blue Ribbon Committee kinansela ang pag-iimbestiga ni Ping Lacson. Mga kababayan, ang inaatupag yung digmaan ng Amerika sa Iran. Kinakastigo pa si
Donald Trump. Anong pakialam mo dyan? Ayusin mo yung Blue Ribbon, sabi ni Marcoleta. Ayun no, BRC, sabi ni Marcoleta. Diniper ang hearing sa flood control anomaly. Hala ka, mga kababayan ko. Anong ginagawa ni Lacson? Tila nakalimutan, nagka-amnesia na. 'Di ba? Kasi nga, si Tito Soto, nakakubra din ng maleta. Ayun. Kaya ayaw niyang imbestigahan kasi tropa niya. Si Erwin Tulfo, isa ring nadadawit. Mahilig sa away mag-asawa, sa magjojowa. Ang gagaling. Pati yung kuya niya, si Rafi Tulfo, Ben Tulfo, ang gagaling pag may binugbog sa kanto. Sugod agad silang magkakapatid. Pero pag itong flood control, mga tahimik, mga kababayan. Dati mga idolo ko ang tatlong yan, mga Tulfo brothers. Nung panahon ni Tatay Digong, puro sip-sip din sa Pangulong Duterte noon. Puro Duterte kami. Gusto ko ang kanilang pulisiya. Duterte tokhang. Ang galing niya. Pero ngayon mga kababayan, tila tumaob yung bangka, lumipat. Lumipat po dahil wala na silang pakinabang sa mga Duterte. Lumipat ngayon. Ayan, naging sip-sip na. Sa flood control, mga tahimik. Kasi nga, nakinabang. Yan ang sabi ng ng 18 Marines O ito po, tuloy natin. Kung merong sapat na ebidensya. Disclaimer mga kababayan, yan po ang mga sumasabog na balita. Kasi yung Tulfo brothers, magagaling pagkaaway kanto. Chismis sa mag-asawa. Away mag-asawa. Kinabit ni kumpare si kumare. Away pamilya. Ang gagaling nila. Para silang si Superman saka si Batman. Pag may inapi, sumusugod agad. O ngayon, itong trilyones na ninakaw ng mga buhaya na nakabarong. Nasaan kayo? Tapos balak mo pang tumakbo na pagkapangulo. Hoy, wag kang managinip. Stay ka na lang dyan. Hindi ka na mananalo. Si Sara talagang nihintay ng taong bayan dito. Sabi ni Marcoleta. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasampina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi Ay, isipin nyo mga kababayan, si Terry Ridon nga nadulas Naghahanap pa ng matibay na ebidensya, isipin nyo. Isinasakdal nyo na, tapos pinagbutuhan nyo, sufficient in substance na, kumpleto ng ebidensya, yung pala naghahanap pa, o yan, kaya ginagawa nyo fishing expedition para kayong namimingwit sa ilog na wala kayong mamingwit. Ako po. hindi ganon, hindi tamang due process 'yon. Inaabuso nila yung proseso, kaya tingin ko malakas yung petisyon sa Supreme Court. O, kita nyo, inaabuso yung kapangyarihan, grave abuse of discretion. Kaya malakas ang petisyon sa Korte Suprema. Grupo ng mga abogado sumama na kay Atty. Torion para i-file itong temporary restraining order na ito para ipatigil ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya ngayon pinagpapaliwanag ng Korte Suprema itong mababang kapulungan. Kaya si Dilima nag-iiyak na, si Latinio, Luistro, Terry Ridon, sila Renico, ayan, nagwawala na. Sabihan ba naman ng Korte Suprema, nagmamalabis, pakialamero, ginagawang takbuhan ni Sara ang Korte Suprema, sabihin ba naman ganon? Separation of power daw, meron din daw silang karapatan na mag-impeach. Bakit nangingialam ang Korte Suprema daw? Kaya tinawag ni De Lima na Sara's Court daw. Aba, ganun yon? Di ba? The final arbiter ang Korte Suprema. Ayan, nawala na mga utak ng mga bending dalo mga kababayan. Kaya nasa panig
ng katwiran si Sara Duterte. Takot silang maging pangulo sa 2028. Ayan po ang sabi ng milyong-milyong mga nasa katwiran, gaya ni Marcoleta. Kay Marcoleta tayo kasi malakas na maging vice-presidente ito. Sa katwiran lang po tayo. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives bago sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ituloy, ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. Oh, in fact, sabi nga nila, tingin nila sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos, yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. O, kita nyo mga kababayan, noon, binasura na ng Korte Suprema kasi hindi na nila inaayos yung mga ebidensya. Labag sa batas ito. Sa COA nga, malinis Hindi naman makapagbigay ng resibo dito sa piatos-piatos na ito. Kaya ngayon mga kababayan, kawawa na naman si Dilima dito. 'Di ba? O ngayon, anong say nila? Masyadong May iyak na. Ang Korte Suprema, pakialamero. Gumaganon na sila mga kababayan. Nag-iiyak na, nagkaigit-igit na. Masyadong nangihimasok. May separation of power kami. Iba ang Korte iba ang Korte Suprema at Kongreso. Di nyo alam, final arbiter ito? Ba't di nyo matanggap na mas mataas ang Korte Suprema kaysa sa inyo? Ito ang mga congressman na ito, ewan ko ba? Takot lang kasi kayo kay Sara Pag si Sara naging pangulo, takbuhan na ito mga kababayan. So hindi mo rin sasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapian, di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee. O kita nyo mga kababayan, kasalanan nyo yan. Totoo ang sinasabi ni Atty. Panelo at ni Marcoleta. Hindi nyo inaayos. Makasalanan kasi kayo. Alangan namang magpaapi si Sara Duterte. Alangan hayaan niya yung sarili niya na bugbugin nyo lang. Hindi siya ka-counter. Ano siya? Estatwa? Ano siya? Simento? Na pag sinampal mo, nakatanga lang? Syempre, sasampalin ka din ng sipa. Sinampal mo siya ng 5. Tinadyakan ka ng 10. O yan. Nung tinadyakan ka, iyak na kayo. Ayan, kaya nag-iiyak ang Kongreso. Sasabihan ng Korte Suprema, mapagmalabis. Kayo ngang nagmamalabis Kakampi ako sa Korte Suprema. Kung ano ang sinasabi nila bilang Pilipino, pinagnakawan din ako. Pinagnakawan ang taong bayan, trilyones ang ninakaw. Yan ang sinasabi ng milyon-milyon na nagko-comment sa comment section.
Bakit impeachment ang inaatupag? Nakakalungkot mga kababayan. They bending the law. Bakit merong petisyon sa Supreme Court? Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po ng sa petisyon ni Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar dyan sa argument na yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin, ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasabpina nila ngayon, sinama ko na doon sa complaint. Tapos, ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee, wala na siyang kailangan gawin, kundi suriin. O, kita nyo, mga kababayan, pinagbigyan na. Pero hindi pa inaayos. Ayan o, mga kababayan komento. Good job, Atty. Panelo. Isa kang magaling para kang Marcoleta. Sabi ni Carmen Bachinitcha. Sabi ni Carl J. Esteban Giriba, di talaga dapat hayaan ang Kongres na abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Kung gaano nila kabilis ibinasura ang impeachment ni PBBM, ganun din naman sila kaatat sa pag-impeach kay Inday. Kahit walang sapat na basihan, dun pa lang sobrang halata na sila. Hindi sila parehas at may gusto lang talaga silang sirain. Kinukonsinti naman ang iba kahit ang dami ng nagtuturo at may mga ebidensya tulad ng mga maleta. O, kita nyo? Kayo na humusga, mga kababayan. Ito po si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod sa katwiran at panig ng katotohanan. Kung ano ang sinasabi ng batas at Biblia, doon tayo. Sana, mga kababayan, makisama tayo sa diskursong ito. Huwag nating kakalimutan. Kinalimutan na nila, Ping Lacson, kinalimutan mo na ang flood control issue. Kinansela mo pa ang pag-iimbestiga. Ano ba ang gusto mong mangyari? Tuluyan nang magalit ang taong bayan? Dahil tila hindi kayo interesado na hanapin ang katotohanan. Yan po ang sinasabi ni Marcoleta. Ano, Ping? Interesado ka ba? Interesado ka pa ba na mag-imbestiga? Or matutulog ka na lang sa pansitan? Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan sa buong mundo. Salamat po sa inyong suporta.